Parallel lines cut by transversal, part number 2. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at mati. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Now, if you find this video helpful, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa Humor PH. And please do share this to your friends, classmates, parents, teachers, at yung mga taong alam mo na makakatulong or matutulungan ng video na ito. And without further ado, let's get this lesson started. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about parallel lines cut by a transversal. Alright, so this is now part number 2. Na kung gusto niyo mapanood yung part number 1, so dito sa may upper right, ayan, may lalabas dyan na link. Then click that first para ma-direct kayo doon sa part 1 of this topic. Alright, so doon sa part number 1, we discussed yung details ng different theorems of under parallel lines cut by a transversal and kung paano mag-solve ng mga angles na nawawala. Alright, so now, continuation tayo ng topic na yon. So, eto medyo mas complex compared doon sa part number 1 because we're going to solve here yung mga paano kapag x na yung pinapahanap, paano kapag expression ang given, tapos you have to find the exact value of that angle, yung mga ganon. So, we're going to discuss all those things dito. Alright, so let's get started. Alright, so these are the theorems and concepts behind or that we're going to use para makapag-solve ng mga problems about parallel lines cut by transversal. If two parallel lines are cut by transversal, then number 1, corresponding angles are congruent. Number 2, alternate interior angles are congruent. Number 3, alternate exterior angles are congruent. Number 4, same side interior angles are supplementary. Number 5, same side exterior angles are supplementary. Number 6, vertical angles are congruent. Number 7, linear pairs are supplementary. So, yung details nito, nasa part 1. So, kung gusto niyo malaman kung ano nga bang ibig sabihin ng mga ito, so, andun yun sa part number 1. So, this time, I assume na alam niyo na yan. Alam niyo na ito lahat. So, we will proceed ng mabilisan sa mga solving natin. Alright. Sige. Let's have problem number 1. Solve for the missing angle measurements. Ayan. So, maybe na-encounter niyo sa module or sa example ni teacher. Ganito yan. So, say for example, we have two lines, line L and line M. And we have this transversal na letter T, line letter T. Now, how do I know na parallel lines nga yung given sa atin? Hindi siya na-mention dito sa problem. Diba? Wala namang sinabing parallel lines. Pero, alam ko na parallel lines ito. Alright, so dahil po dito. So, kapag may arrowhead dun sa parehong line, that means they are parallel. Ayan. So, parallel yung M sa L. Yung dalawa. And ito ang transversal line, nagtama sa dalawang magkaibang point doon sa L saka sa M. Ayan. This is now our transversal line. So, ito yung figure natin. So, sabi daw, kumpletuhin doon natin yung missing angles. Let's say, ito yung mga given. 48 degrees lang ang given. Then, the rest, wala. Itong 7, yung A, B, C, D, E, F, G, lahat ng angles na yan, walang measurement. So, we're going to solve dun sa lahat ng angles na yan, yung 7 na yan. Alright. Now, dito, ito yung technique na ituturo ko sa inyo para makuha ito ng mabilisan. Alright. We don't need to know everything. Hindi natin kailangan lahat ng concepts or theorems na binanggit ko kanina yung 7. Tatlo lang dyan, tatlo lang doon ang kailangan natin para makompleto natin iyan. Ayan. So for me, para sa akin, ito yung pinakamadali na way kung paano kompletuhin yung mga angles kapag given na yung exact value ng angle na isa. Alright, so ito yan. Ito yung diskarte ko na ginagawa and I want you to also do this. Pero kung meron kayong mas madaling paraan, then you may also do that. Alright. Ito lang. 3 concepts lang. 3 theorems lang.
Linear pairs are supplementary. So, kailangan natin to para makapag-solve niyan. Vertical angles are congruent, tapos corresponding angles are congruent. So, ito lang. We don't need all the seven theorems. So, ito lang ang kailangan natin para makompleto iyan. Ayan. So, tandaan, once na may isang angle lang na given, kaya yung masolve lahat. Tapos, ito lang ang gagamitin natin. Yung tatlong theorems na yan. Alright. Take a look at this example. Tignan na muna natin ito. So, nasa part 1, ito pinakita ko to last time. Now, I want you to observe this one. Ito. Tapos yung nasa baba. Anong meron sa kanila? Tingnan yung mga values. Alright. Diba? Kung ano yung exact values na nandito, kung ano yung mga angles na nandito, kinopya lang siya sa ibaba. Tama? Kinopya lang siya sa ibaba. So, ibig sabihin, kapag nasolve ko ito, yung taas, pwede ko nang makuha yung baba. Tama? Or vice versa. Let's say, kapag nakuha ko na yung isang part, yung 4 na angles sa baba, pwede ko nang isulat yung mga angles na to sa itaas, kung saan sila nakalagay in terms dito. Tama? So, yun ang technique na gagamitin natin, na gagawin natin. Ganito yan. So, eto, since andito yung isang angle, bubuuin muna natin lahat ito. I repeat, eto ang bubuuin natin. Kapag nakuha ko na yung lahat ng 4 na angles dyan, kung ano yung mga sagot natin dito, susulat ko lang siya dito. Ganun po ang technique natin. So, you don't need to solve everything. Ito lang part na yan. Actually, isang solving lang kailangan natin dito, then tapos ang usapan. Kaya nating masolve yan lahat. Using yung 3 theorems na binanggit ko kanina. Linear pairs, vertical angles, and corresponding angles are congruent. So, ganito yan. Let's proceed. Let's have first the linear pair. Ang linear pair po, ito yung straight line. Let's say ito. Yung straight line na nahati sa dalawa. Ayan. So, pag may nakita kang straight line na nahati sa dalawa, tapos magkatabi yung dalawang angles, ang tawag doon ay linear pair. Ayan. So, dito sa part na to, 4 ang linear pair. Ito yan. 48 degrees saka yung A, 48 degrees saka yung B, B saka yung C, A saka yung C. Lahat yan linear pair. Again, straight line, nahati sa dalawa. Ito namang 48 saka yung B. Straight line yung transversal, nahati sa dalawa. So, ito yung dalawang angle na 4. Ito namang line L, tapos ito yung transversal, nahati sa dalawa. Yung straight line na yon, B and C, linear pair. A and C, ganun din. Alright. Sa transversal line, once na magkatabi yung angle, ang tawag dun ay linear pair. Sa parallel lines cut by a transversal, once na dalawang magkatabing angles, ang tawag dun ay linear pair. Again, dito lang yan. Dito lang po yun pwedeng i-apply. Na lahat ng magkatabing angles, ang tawag ay linear pair. Ito magkatabi, linear pair. Ito magkatabi, linear pair. Ito magkatabi, linear pair. Ito magkatabi, linear pair. Ayan, so ganun po yan. So now, ang gagawin lang natin, mag-solve lang tayo ng isa. Pero kailangan, in terms dun sa 48 degrees, kasi kailangan masolve natin yan gamit itong value na meron tayo. So, 48 degrees, saan ba siya linear pair? Or alin yung partner na pwede natin isolve muna? Pwede siya sa A. Pwede rin siya sa B. Pwede naman yun. Pero I choose to have letter A. Kung gusto mong unahin yung B, okay lang yun. Pero ako, letter A ang gagawin natin dito. Alright. So, sige. So, kapag sinabi kasi supplementary, the value would be equal to 180 degrees. Ibig sabihin, kapag pinag-plus ko yung 48 degrees, tapos yung measurement ng angle A, ayan, M, measurement, symbol ng angle, A. Measurement of angle A, that would be equal to 180 degrees. Tandaan, 48 degrees at ang dalawang angle, kapag pinag-plus ko yung measurement ng dalawa, the answer would be 180. Ayan. Now, ito na yung working equation. So, ang gagawin natin dyan, isasolve lang natin ito. Ito yung nawawala, di ba? So, isasolve natin yung measurement ng angle A. So, ang mangyayari lang dyan, di ba kapag may unknown values, so, kailangan mo lang siyang itira sa isang side ng equation, whether sa left or sa right. So, ito, nasa left na siya. Huwag na natin siyang galawin dito. So, ang pwede ko na lang ilipat, si 48 degrees. Ililipat ko siya sa kabila. Bakit nga po? Kasi kailangan matira yung isa, yung nawawala. At yung nawawala, ititira ko siya sa kabila. Ibig sabihin natin na siya. Sir, bakit nawala yung plus?
Kasi positive, kahit hindi mo na siya ilalagay, di ba? Kahit wala ng plus dyan, automatic positive yan. Kasi nga, ang positive, kadalasan din nilalagay yung sign. Alright. Tapos, syempre, siya na lang yung matitira kasi nilipat natin yung 48 degrees. Ang mangyayari, equal symbol na. Tapos yung 180 degrees. Ayan. Then, yung 48 degrees nung nilipat natin, transposition kasi yon. So, di ba? Make sure na magpapalit siya ng sign. Ayan. So, kung positive siya dito, kapag nilipat ko siya, dapat negative na siya doon. Ganun po ang transposition. Once na naglipat ka ng positive, magiging siyang negative. Pero kung kabaliktaran, if ever na naglipat ka ng negative, make sure dun sa kabila magiging siyang positive. Ang transposition, once na tumambling ka na or dumaan ka na sa equal symbol, yun ang ibig sabihin ng transposition. Ayan. So, yun po yun. Tapos, nagawa na natin yung goal natin, naiwan na yung unknown, naiwan na siya sa isang side ng equation. Solve mo na lang to. 180 degrees minus 48 degrees, the answer would be 132 degrees. Ayan, tapos na. Nasolve na natin kung ano yung value ng angle A. That's 132. Ganun po mag-solve ng unknown values. Itira mo lang siya sa isang side, ilipat mo yung hindi kailangan, and make sure kapag naglipat ka, mag-change ng sign, tapos solve mo lang. Then, tapos ang usapan. Ayan, so we have the value for letter A. Now, tanggalin ko muna yung mga letters kasi ipapalit na natin yung mga values dito. So, let's have 132 degrees. Ayan. So, linear pair, tapos na tayo dito sa concept ng linear pair. Let's use naman yung concept ng vertical angles. So, sabi ko kanina, di ba, as promised, sabi ko, isa lang ang solving natin, tapos makukuha na natin lahat yan. So, we're done with the solving. Kaya inuna natin yung linear pair. So, tapos na tayo sa solving. Ngayon, i-analyze na lang natin yung ibang angles. Ang vertical angles naman, we're going to use this para makuha yung angle sa ibaba nitong upper part. Diba sabi natin, ito munang 4 na angles ang bubuuin natin. So, let's do that. Ang vertical angles, yan yung angle na magkatapat. Ito, yung 48 degrees, saka ito, magkatapat. Tapos ito naman, saka yung 132 degrees, magkatapat. Now, sa vertical angles, sinasabi yan ng vertical angle theorem na congruent sila. So, ibig sabihin, atong 48 degrees, saka yung katapat niya, 48 din. Tapos yung 132 degrees, yung katapat niya, 132 degrees din. Tandaan yon. Yung pa-cross na angle, tawag doon ay vertical angles. Tapos, kung anong measurement ng isa, yung katapat niya ganun din. Kung anong measurement ng isa, yung katapat niya ganun din. So, ibig sabihin, atong 132 degrees, ang katapat niya dito ay 132 degrees din. Tapos yung 48 degrees, yung isa ay 48 degrees din. So, ganun po yan. O, diba? Nabuo na natin yung 4. And kapag nabuo na natin yung 4, napakadali na para kunin yung nasa kabila. Tama po ba? Napakadali na nito. Kasi ang gagawin mo lang dyan, whatever the values here, isusulat mo lang siya dito. In terms dito din. Kung saan nakalagay yung 48 degrees, dapat andun din siya in terms of line M. Ayan. And dun pumapasok yung idea ng corresponding angles are congruent. Ito kasi yung mga angles na yan corresponds to the angles here. Tama? Yung 48 degrees corresponds to this. And sabi ng corresponding angle congruent sila. Ayan. Kaya sulat mo na lang. Sulat mo lahat. Kung ano nakita mo dyan, isulat mo dito sa baba. Kung saan nakalagay yung 48 doon, corresponds yan dito sa 48 degrees din. 132, 132, 132, 132, 48, 48. So, yun ang corresponding angles are congruent. Ayan, tapos ang usapan. Ganun lang po siya kapag bubuuin. Ayan. So, kung isa lang yung given ni teacher, wag bang problema, ganun lang naman ang technique. I-solve mo lang yung isang part, tapos, copyhin mo na lang siya dun sa ibaba. If ever naman na yung value ay nasa ibaba, so, kapag nasa ibaba yung value, yung baba na lang ang buuin mo. Then, saka mo na lang copyhin sa itaas. Ganun po yun. So, I hope makatulong yun. Again, para sa akin yun ang best way. Pero kung meron kang naiisip na best way pa, please do that. Ayan, nasa sa inyo yun. Alright, let's have yung comparison. So, ito yung original natin, di ba, kanina. Tapos, ito yung finished product natin. Ito yung nasolve na natin ng mga angles. Ayan. So, maybe, kapag nagawa nyo na ito, pwedeng final answer na yan. Pero kapag sinabi ni teacher na isulat niyo yung mga values ng A, B, C, D, E, F, G, yung mga measurements noon, isulat niyo. So, ganito lang yan.
Hanapin mo lang kung nasan yung A. Kung andito yung A, ito yung value niya. Kung andito yung B, ito yung value niya. Kung andito ang C, ito yung value niya. So on and so forth. Kung andito ang G, ito yung value niya. So, ganito yan. Kapag pinalista sa inyo, ganito yan. Measure of angle A is 132 degrees. Ayan. So on and so forth. Double check nyo na lang. So, yung B, 132, tama naman. Yung G, 48, tama. So, make sure lang, tama ng pagkakasulat. Ayan. So, that's for the complete process ng problem number 1. Let's go to problem number 2. Ayan. So, ito. Paano kapag may XX na? Kapag may expression na na-given. So, how do we solve this? Ganito lang yan. So, same tayo. Line L, line M, transversal line T. Then, let's have A and B. So, ito ang pag-uusapan nating angle. Si angle A, saka si angle B. Now, say for example, si angle A, binigyan ng value. We have 5x plus 23 degrees, then 48 degrees naman yung sa letter B. Ayan. So, para masolve yung x, ang gagawin natin dyan, we have to relate muna. Anong meron kay A sa kay B? Anong relationship ng dalawa? Kasi kailangan nating malaman, either congruent ba yan or supplementary. So, kailangan yung concept natin, yung 7 na binanggit ko kanina, na theorems and concepts. So, dapat master natin yon. Kung ano yung mga pairs of angles na pag-uusapan natin dito. Na yung A saka yung B, anong relationship ng dalawa? Corresponding. Ayan. At ang dalawa ay corresponding angles. Ibig sabihin ng corresponding angles, relative position, kung saan mo nakita yung isa. In terms of another line, dun mo din dapat makikita yung isa. Analyze natin. Yung A, nasa taas ni L. Yung B, nasa taas ni M. So, check tayo doon. Yung A, nasa left ng transversal line. Yung B, nasa left ng transversal line. So, ibig sabihin, pareho silang nasa taas, parehong nasa left, relative position sila. So, yun ang corresponding angles. Now, kung congruent sila, ito yung concept natin na gagamitin. Corresponding angles are congruent. Again, hindi naman ito kailangan isulat. No need for you to write this. Ito lang ay para makita ninyo kung saan nanggaling yung concept natin. Now, ibig sabihin, pwede ko siyang i-write as this. Ang measure ng angle A is equal. Kasi congruent, equal yun eh. Congruent is equal to angle B. Kapag sinabing congruent, equal ang measurement ng dalawang angles. So, measure of angle A is equal to measure of angle B. Ayan. So, ito yung representation natin. Ito yung magiging working formula or working equation natin. Now, si measure of angle A, may value yan na ibinigay. Tama? Ito. 5x plus 23 degrees. Now, since we're solving for x, sinabi ba dito sa problem na yung x ay angle? Hindi. So, since x lang ang hinahanap, hindi siya angle. So, pwede ng 5x plus 23 na lang ang gamitin natin. Ayan. Tapos, ayan. So, that's for measure of angle A. Dito mo yan sa left ilalagay. Measure of angle B is 48. 48 na lang. Again, sa explanation doon, sir, bakit po nawala yung degree ng 48? Because we're looking for x. X lang naman ang pinapahanap. Ayan. So, kung x lang yung pinapahanap, no need to write the degree. Pero kapag pinapahanap, kunwari, find the measure of angle A, find the measure of angle B, once na malinaw sa'yo na angle yung pinapahanap, kailangan may degree yan. Pero, I suggest, kapag nagsusolve kayo, sa dulo nyo na ilagay yung angle. Wag na muna, i-disregard mo na yung angle for the meantime. Pero sa final answer, you ask yourself, balikan mo yung tanong, angle ba ang tinatanong? Lagyan mo ng degree. Angle ba or hindi yung tinatanong? Kung hindi, wag mong lagyan. So, in this case, hindi naman angle yung tinatanong. So, no need to write degree. Ayan. So, paano mag-solve ng ganito? So, kailangan dito kasi yung mastery natin ng addition property of equality, yung transposition, yung paano maggawa ng multiplication property of equality, paano mag-solve ng one unknown variable. So, ganun. So, kailangan yung sa ulo yun. Or master pa din. Now, sabi natin, ang goal dyan, kailangan matira yung isa. Kailangan matira yung unknown. So, yung x yung unknown. So, kailangan itira yung 5x. So, ang mangyari kay positive 23, ililipat ko siya sa kabila. And what will happen? Transposition yan or the addition property of equality. Kapag nilipat ko yan, magiging siyang negative 23 sa kabila. And we are left with 5x. Tapos, is equal to 48. Tapos, yung 23, of course, magiging siyang negative.
Bakit nga po? Kapag nag-transpose, kapag dumaan ka na sa equal symbol, nilagpasan mo na sa equal symbol, make sure mag-change ka ng sign. Ayan. So, dun kasi yung common mistake. Minsan kapag nilipat, hindi binabago ng sign, kaya nagkakamali. Although magaling naman sana mag-solve, pero careless nga lang po when in terms sa mga signs. So, be careful with the signs. 48 minus 23, solve mo lang muna yan kasi hindi pa naman ito pwedeng ma-solve. So, that's 25. So, 5x bring down, equal bring down, 25 ang sagot. Now, dito papasok si multiplication property of equality. Once na may value na katabi yung x or yung unknown natin, what will you do there should be dividing. So, multiplication property of equality or times 1/5 or divide by 5. So, divide mo lang to sa 5, divide mo to sa 5. Both sides. Again, once na may value na katabi yung variable na hinahanap, i-divide mo lang yan doon sa value na meron siya. Kung 5 yan, divide by 5. Kung 25 yan, divide by 25. Kung 1,000 itong nasa gilid ng x, divide by 1,000. Both sides. Tandaan, kung anong ginawa mo sa left, gagawin mo sa right. Kung nag-divide ako ng 5 dito sa left, make sure na mag-divide ka ng 5 dun sa kabila para maging neutral yung dalawa. Now, 5 divide 5, that is 1. Kaya magiging 1x na yan or cancel na yung 5. Again, 5 divide 5 is 1, kaya x na lang, or 1x. Ang 1 naman, di ba, hindi na sinusulat. So, automatic naman 1x yan. 25 divide 5, the answer would be 5. And that is now the value of x. Tapos, ang usapan. Now, may degree ba? Wala na po. Kasi nga, value ng x naman ang pinapahanap. Hindi naman angle yung x dito. Ayan, so that's how you solve kapag x ang pinapahanap. Alright? Now, let's have another problem. Last problem before our humor drill. Solve for the measure of angle A. Ayan, so eto, malinaw na angle A ang pinapahanap. So make sure dapat sa final answer natin, may degree ka na ilalagay. So say for example, we have this parallel lines cut by transversal. Now, I'm using this figure or this illustration kasi minsan, nasanay tayo na pahiga yung parallel lines lagi na ibinibigay ni teacher or ng module sa atin, hindi na natin alam kung paano naman tumingin once na patayo na ngayon yung parallel line. Tapos pahiga na si transversal. We don't know anymore what to do. So kaya, practicing din natin once na itinayo na yung parallel line. Kasi minsan, paikot-ikutin yan, kailangan alam mo pa rin kung ano ang corresponding, ano ang interior angles, ano yung alternate, ano yung same side. So you have to know everything about those. Kaya kahit paikot-ikutin, dapat alam mo kung paano din titignan. Alright. So, laging ganito ang gagawin natin. Lagi ang first step natin is to know the relationship between angle A and angle B. Or kung ano relationship ng dalawang angles na pinag-uusapan. Now, so, etong A saka etong B, pareho yang exterior angle. Ibig sabihin, nasa labas siya ng R, nasa labas ng S. Ayan. Ang interior, di ba, kasi ito nasa loob, yung mga angles dito. Now, since nasa labas siya ng R saka ng S, exterior sila. So, pipili ka lang. It's either pwede siyang alternate exterior angle or same side exterior angle. So, you have to ask yourself, alternate ba yung dalawa? Hindi. Same side ba yung dalawa? Opo. Same side. So, ibig sabihin, ang tawag dito sa relationship nila ay same side exterior angles. And it is supplementary. Alright, so same side exterior angles are supplementary. So, ibig sabihin ng supplementary, once na pinag-add ko yung dalawa, the answer would be 180 degrees. So, ito yung magiging working equation natin. So, si measure of angle A, tapos, kapag pinag-plus ko siya sa measure ng angle B, the answer would be 180 degrees. Tandaan, supplementary kasi i-add mo yung dalawa. Yung A saka yung B, kapag binag-plus ko yung dalawa, the answer is 180 degrees. Ayan, so that's it. So, substitute mo na lang yung value ng measure of angle A, tapos measure of angle B. So, sa measure of angle A, that's 2x plus 33. Ilagay mo sa parentheses. Tanggalin mo na yung degree. Again, kapag hindi pa naman kailangan, wag mo nang ilalagay. Alright. Plus, ang B ay 4x plus 15. Tanggalin mo na yung degrees. Saka yung 180, tanggalin mo na yung degrees. Kasi nagsosolve pa tayo. Sa dulo na ilalagay. Now, dadaan tayo, bago kasi makuha yung value ng A,
meron tayong hindi alam. Tama? Hindi natin alam yung x. Ano ba yung x? Kapag kasi alam na natin yung x, ipapalit mo lang yan dyan, tapos saka mo isi-solve yung value ng a, yung exact value ng a. Ayan. Now, since we don't know x yet, so ang gagawin natin dyan, solving for x muna. So, ang first process natin, solve for x. Then, after we solve the x, then substitute mo dito, then sagutan natin yung value ng a. Yun ang gagawin natin. Alright. So, ibig sabihin, kung anong masolve natin ngayon dito, value pa lang siya ng x. Hindi pa siya yung pinapahanap sa atin. Alright, sige. Let's proceed. Ang gagawin natin dito, yung 2x saka yung 4x. Since naka-plus naman lahat. Ayan. So, actually, pwedeng wala na siya sa parentheses. Pero para makita ninyo na, ayan, yung measure of angle A ay itong buong to. So, kaya ako nilagay sa parentheses. Ayan. Although, hindi naman mag-a-affect yung parentheses sa magiging process natin. Alright. So, paano nga po ang gagawin dyan? Sige nga. Alright, like terms. Like terms. Ibig sabihin ng like terms, maghahanap ka ng same na variable, same na exponent, or same na constant. So, yung 2x saka yung 4x, like terms, same as 33 saka 15. So, pwede ko silang pagsamahin. Yung like terms lang pwede magsama. So, yung 2x saka yung 4x, ipa-plus ko sila. Paano ko nalamang plus? Andito. 2x plus 4x, the answer would be 6x. Hindi po siya 6x squared. So, kailangan master natin kung paano mag-plus. Kapag like terms, copy lang kung ano yung variable na meron. Next, 33 plus 15, the answer would be 48. Ayan, is equal to 180. Ganun nangyari dyan. 2x plus 4x, the answer is 6x. Tandaan, kapag nagpa-plus, kung ano yung variable na ginamit, kopyahin mo lang. 33 plus 15, the answer is 48. Tapos, kopya si equal, kopya si 180. Then, same process tayo kanina. So, ilipat mo lang yung 48 kasi kailangan matira yung 6x. So, kapag nilipat ko yung 48 sa kabila, what will happen? That will become negative 48. So, 6x is equal to 180 minus 48. Tapos, minus mo lang itong dalawa. 180 minus 48 is 132. Tapos, multiplication property of equality. Divide this by 6. Divide this by 6. Whatever number beside x, you have to divide that by that number. Then, cancel mo na yung 6. Magiging 1 na yan. So, that's 1x or just x. Divide mo lang to. 132 divide 6, the answer is 22. And that's the answer for x. Now, ibabox ko na ba yan? Hindi pa. Ang nakabox, yung final answer. Now, since ang tinatanong ay measure of angle A, so kailangan nating ituloy pa yung solving. So, kadalasan din, ito ang common mistake, minsan, nakikarried away kasi gusto nilang matapos agad. Ayan, so, tumitigil na sila dito, not knowing na hindi pala yun yung tinatanong. Ang tanong pala sa problem ay measure of angle A. So, tumigil sila dito, so mali. Although may point pa din, pero mali. Kasi hindi nila tinuloy kung ano yung pinapahanap talaga sa problem. So, continue tayo. Solve natin to. For measure of angle A. Measure of angle A, gagamitin mo yung expression na meron siya. That's 2x plus 33. Again, I'm not writing anything na degree. Dito, lalo na dito, kasi hindi naman siya angle. Ito. Sa dulo tayo maglalagay ng angle. Dito sa measure of angle A. Now, may value na yung x. Diba? Yun yung problema natin kanina. Gagawin natin dyan, ipapalit mo siya dito sa x na nandito sa atin. So, 2 times 22. Magiging ganito yan. 2 times 22 plus 33. At yung 2x multiplication yan, 2 times x. So, that means yung x dito na 22, isinubstitute natin, naging times yan dun sa 2. Now, 2 times 22, the answer is 44. Then, plus mo yung 33. Then, we have now the final answer. And, anong napansin nyo sa final answer? Alright, may degree. Bakit may degree? Angle ang pinapahanap. Ayan. So, I hope it's clear. Wala itong angle kasi hindi siya angle. Ito naman, may angle na to kasi angle yung pinapahanap. Ayan. So, that's how you solve kapag angle na yung pinapahanap. Alright. So, that's it. Now, let's have our humor drill. So, I'll give you 2 problems to answer. Alright? I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
If ever hindi ka pa tapos, please pause the video muna para matapos mo yung activity. Alright, so let's answer. Number 1, let's solve for x. Ayan, may negative. Baka kinabahan na sa negative. Madali lang po ito. So I'll show you how it's done. So I hope nakuha nyo yung tamang sagot dito. So first, ask yourself, what's the relationship between C and D? Ayan, so yung C sa yung D parehong exterior. Diba? Parehong nasa labas. Tapos, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. So alternate yung dalawa. So, this is alternate exterior angles and congruent yung relationship nila. So, ibig sabihin, yung measure ng angle C, tapos yung measure ng angle D, are congruent or equal. Ayan. Kung ano yung value nito, equal siya doon. Kasi nga, alternate exterior angles sila. Alright? Now, ipalit natin yung measure ng angle C. That's 3x minus 5. Cancel degree muna. Huwag mo nang intindihin yung degree, mamaya na. Actually, hindi nga kailangan yung degree kasi x naman yung pinapahanap pa lang. Alright. Is equal to negative x plus 75. Ayan. Now, dalawang beses tayo maglilipat. Ganito yan. So, sabi nga natin, kailangan matira or maipon yung unknown value or unknown variable dun sa kabila. So, para magsama-sama yung mga like terms, lalo na yung mga unknown, kailangan kong ilipat yung negative x sa kabila. In the same way, kailangan kong ilipat yung negative 5 sa kabila. Again, sabay natin gagawin. Kailangan kong ilipat yung negative x sa kabila. Kailangan ko rin ilipat yung negative 5 sa kabila. Ganito ang mangyayari. So, nilipat ko yung negative 5, ang matitira ay 3x. Tama? Tapos, wala ng negative 5, pero inilipat ko rin yung negative x. Kung ililipat ko yung negative x, andito na siya sa katabi ng 3x. Tama? Ang mangyayari dyan, since negative yung nilipat natin, magiging plus yon. Magiging plus x. Again, ato yan. Nung lumipat si negative x, naging siyang plus x. Tapos equal symbol na. Now, nung nawala yung negative x, ano ang natira? 75. Positive. So, sulat ko na yung 75 dito. Pero wala ng plus. Kasi nga, automatic naman na positive yon. Ayan, yung operation dito is also the sign of 75. So, you don't need to have plus dito. So, positive automatic yan. Now, nilipat ko naman yung negative 5, tama? Nilipat ko siya sa kabila. What will happen kapag nilipat yan? Mag-give siyang plus 5. Ayan. So, tandaan, once na lumipat, nag-change ng sign. Ayan. So, dalawang beses naglipat. Nilipat ko yung may x para magsama yung dalawang may x na unknown. Nilipat ko yung negative 5 para magsama din yung dalawang constant. Now, plus na natin. Like terms, so magiging 4x ito. Magiging 80 yon. Alright. So, 4x is equal to 80. Ayan. Tapos, ayan, i-divide ko to sa 4. Di ba whatever the number beside x, i-divide mo yan sa number na yon. So, cancel yan, magiging 1x or just x. 80 divide 4, the answer would be 20. Ayan. Tada. That's the answer for x. X is equal to 20. So, again, practicein ito, baka kasi nalilito pa. So, kapag lumipat, kailangan magkasama yung dalawang unknown. Kung ano yung unknown nasa isang side. Kaya nilipat ko yung isa. Then after, ilipat mo rin yung kabila. Ayan. Kaya naging plus doon yung isa. Alright. So, that's for number 1. Alright, so let's proceed to problem number 2. So, ito naman, solve for f, or measure of angle f. Now, ask yourself, anong relationship ng dalawa? So, magkatabing angle yan, tapos nahati yung straight line sa dalawa. Ang tawag dyan ay linear pair. Again, once na magkatabi yung angle, tapos pinag-uusapan yan sa parallel lines cut by transversal, automatic linear pair yon. So, supplementary yung dalawa. So, kapag supplementary, ito yung working equation natin. Measure of angle E plus, supplementary dapat naka-plus, tapos 180 kasi dapat yung value. So, yung measure of angle E, eto, kapag pinag-plus ko dito, the answer would be 180. Ayan. Tapos, ipalit mo na itong 7x plus 17 sa E. Tapos, yung measure of angle F din, yung 11x plus 19, dyan mo rin siya sa F, is equal to 180. So, no need to write degree muna. Again, since pinapahanap si F, so eto yon. So, ang problema natin dyan, yung x muna. Di mo yan masasolve nang di mo alam yung x. So, pagdadaanan muna natin yung solving for x muna. Alright? So, solve for x. So, like terms, 7x, 11x. So, that is what?
18x. Tapos 17 plus 19, that is what? 36. Diba? Is equal to 180. Now, ilipat yung 36, matitira ay 18x. Magiging siyang 180 minus 36. Transpose yon. So, kapag nag-transpose, negative yung magiging sagot. Next, i-minus mo lang to. 180 minus 36, the answer is 144. Copy the rest to 18x saka equal. Then, divide mo siya by 18. Kung ano yung number beside x, kailangan matanggal yon, i-divide natin siya. So, divide by 18, divide by 18. Ang 144 divide 18, the answer would be 8. Ayan. So, x is equal to 8. Ibabox ka na ba? Hindi pa. Kasi hindi pa yun ang final answer. We're asked to have or to find measure of angle F. So, tuloy pa tayo. So, for measure of angle F, now, question muna, kailangan ba may degree ito? Wala. Kasi x yan. Hindi naman siya angle. Now, ito, measure of angle F. So, since angle ang pinapahanap, dapat sa dulo may angle tayo na symbol. Alright. So, measure of angle F, kuhanin mo ito, 11x plus 19. Tapos, since meron ng x, ipapalit lang natin dito yung x. So, yung x is equal to 8. So, 11 times 8 yon. 11 times 8 plus 19. 11 times 8 ilan? 88 plus 19. 88 plus 19, the answer would be 107 degrees. Ayan. So, make sure may degree. Kasi baka ito lang yung kulang, magkamali pa kayo. So, make sure degree. Kasi nga, angle na yung sinasolve natin. And that is now the final answer. Ayan. So, thank you so much for watching and listening carefully. So, now, may I know your scores sa baba kung nakailan ka? Then, yan. So, I hope natuto ka ngayong araw. Thank you so much for watching. You've learned a lot today. And I want to see you in the next video. Bye-bye. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed and learned a lot today. And if you did, please wag mong kakalimutan na mag-subscribe and click ang notification bell for more videos dito sa ating channel. And wag mo rin kakalimutan, yes, that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.